4 na taon makalipas ang kahindik-hindik na krimen, naghihintay pa rin ng hustisya ang mga kaanak ng 58 pinatay sa Maguindanao Massacre. Sa tagal ng kanilang kalbaryo, payag na ang ilan sa kanila na ibasura ang kaso kapalit ng danyos. Ang iba naman patuloy pa rin ang laban. Naghain na sila ng kaso sa United Nations para humingi ng compensation mula sa gobyerno. May report si Tina Panganiban Perez. Pinalikan ng ilang namatayan at mga taga-media ang lugar kung saan nangyari ang masasabing isa sa mga pinakamadugong krimen sa bansa, ang Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. 58 ang biktima, kasama ang mahigit 30 taga-media. Isang misang idinao sa lugar ng massacre. Paalala ng pari sa mga namatayan, huwag papasilaw sa salapi sa paghahanap nila ng hustisya. Pero ang ilang namatayan, tila pagod na. Sa mga kasamaan ko may offer. Totong kasama ko dito ginadila. Magkano po ang offer? 50 ganitong ginano nila. Pero kayo, payag na kayo sa 50? Tingnan ko lang. Isang misa rin ang idinao sa UP College of Law kanina. Naging madamdami ng ilang kaanak na mga biktima. Sa Rojas Boulevard sa Maynila, isang human chain naman ang binuo ng iba't ibang grupo kasama ang mga kaanak na mga biktima. Naghain na ang mga kaanak na mga biktima ng kaso sa United Nations Human Rights Committee para humingi ng compensation mula sa pamahalaan. Hindi raw kasi napangalagaan ng pamahalaan ang right to life ng mga biktima. Bukas, may hiwalay na kaso ring ihahain sa United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression, Extrajudicial Killings at Reparations para panagutin ang pamahalaan sa mga paglabag daw nito sa mga karapatan ng mga namatay sa Maguindanao Massacre. Ang pagpatay ng isang journalist ay isang matinding pagkitil sa malayang pamamahayag. Walang spesipikong halagang hinihingi ang mga biktima. Ang eksplanasyon po ng Malacanang, hindi daw sila ang responsable sa massacre kaya hindi sila magbabayad ng kompensyon. Pero ang sinasabi nga po namin, bagamat ibang administrasyon ang responsable sa massacre, iisa pong estado ang lumabag sa karapatang mabuhay. Nung huling pagkikita po nila kay Presidente Aquino, linabas po nila itong issue ng kompensasyon. Ang sabi po ng Presidente, wala raw pera. Pero aminado ang abogado ng mga biktimang matagal ding proseso ang kaso sa UN. 4 na taon na mula nang mangyari ang Maguindanao Massacre at mahabang panahon pa raw ang itatakbo ng kasong ito. Pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga kaanak ng mga namatay sa massacre na balang araw makakamit din nila ang hustisya. Kahit sa napakabagal na natin, takbo ng kaso, umaasa pa rin po kami na may hustisya talaga. Dapat naman sana yung presidente natin, di ba, nandyan sa kanya ang lahat ng power na para mapabadaliin. Pero hindi niya ginamit. Yung Pangulo, sana wag mo po kaming pagbibingihan. Ang Malacanang, kaisa raw sa mga naghahangad ng hustisya para sa mga biktima. Kaisa po kami nila, no? Sino po ba ang hindi uhaw para sa katarungan? Hindi naman po namin kinatutuwa na tumagal yung prosesong ganun. Tina Panganiban Perez, GMA News.